Lord, this book for this 15th Sunday. We are now on this 15th chapter. We could not, O God, Lord, remember the detail of the lessons that we've been studying since chapter number 1. But we can summarize it, O God, Lord, in a small statement that at least in our financial life, O God, there needs to be a doctrine that would hold us, practice in a Christian way, our financial aspect. And the Bible, O God, Lord, is little by little opening, O God, Lord, doctrines that would help us maneuver, O Lord, our worldly life in this financial area. And here in this chapter, we're going to look into at least two sides by which God commanded His people during hundreds of years lives of your people in Israel, the promised land. One of the biggest aspect of their lives, O God, Lord, is their financial life in lives, O Lord, and they must know how to spend their money. They must know how to control, O God, Lord, their wealth with respect to their neighbors as well as with respect to God. So by this chapter, at least we can be able to understand two sides by which consideration must be decided. And help me to speak, Father, as well as helps people to listen carefully. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At siguro tayo. Okay. So, naimbag nga kasama tayo. Amin. Salamat kanya. Chapter number 15. May sama ng dating nga chapter. Kapsat nga masapong na nga maikutuan. Because dating nga chapter, kat maipanggap iti makukulang ngay nga financial aspect iti anak ni Apo. I am enjoying the study of the Word of God. You know, from Genesis in Canon, I think at, idihang ko pa yung amot, ikastak na nga mang-aral ti Bible. Katkas lang nga pare-pareho, tininsahin ti Bible, you know. But when I began to use some methods in studying the Word of God, kat iti Bible kan, kat the Bible encompasses every subject imaginable. You know, every subject imaginable with respect to our lives before men and before God. Actually, duwa lang actually decide iti biyag ti tao. Iti biyag tayo kadag neighbors tayo. Kat iti biyag tayo kini Apo Diyos. Duwa lang aspect na ita. Nagado iti kwa tayo. Wah, you know what? Human being is a machine. Ladies and gentlemen, with complexities, so to speak. We are a creation of God that really has this what we call explanation of complexities. And these complexities of human life underlines the picture of the Creator Himself, because our God is a very complex God. Ito lang inaramid na nga, ito galaxy nga ito is a complex, so you know what, stars that are formed together. Nung napakamanan iti, makukulangan ito, earth nga ito manan, ay akaso ba iti multimilyon na yung, you know what, resonance na ito yung nalubog, manipod iti mineral iti naga, ingana plants and animals, kanta tao. And then when napakamanan iti human body, the complexities from the hair to our nail is so complex that it contains millions of, you know, right, of things that are working together to form a human body. Outside our bodies, there are also complexities in the human, what we call management. Kat may sanga kanakalan nga iman manis iti tattao kat kwarta. Kumati kayo ba iti? Yan na kayo, ano kwarta yung imanis yung sa kanil.
awan ko kwarta kasi mahanap na marilatan nga mo iman. You know? Ngam basit man, winudakkel iti manmanis sa kwarta iti may sangay nga mga apekto ti biyag tao. Mamati kayo ba nga, iti kwarta kat mga apekto ti biyag tao? Yes. Nung nagano kwartam, happy ka. Nung naoko kwartam, lonely ka. Amen? So, adang nagdangos di effect na ijay. Adang nagdangos di effect na ijay. No, ado kwartam, ado mo ti maramidam. Tas siyempre, ado mo ti budget mo ka mga ramid. No, limitado ka lang, basit ti maramidam. Okay, so data effect na iti makukulang ngayong biyag tao. Now, number 2 nga, kahit kung ngayon makita yun, kaya tayo amin ti kwarta, amen? Sunod tayo akin kahit ti kwarta tayo, tayo ti mo na, tayo karkararang kalaan. We want to be blessed also with finances. No mapahingat nga oray, kaya tayo amin katagumay nga nagdagos. Why that financial blessing does not come by so easily, they say. It is hard to come by. You know, money is hard to come by. It's not easily coming by. And, agyaman tayo na mati tayo, na convert tayo. Because, nagito yung klase, the questions can be settled by the Word of God. It is just a matter of mining the Word of God. You know, it is a matter of studying the Word of God. It's a matter of listening to the Word of God and in doing what God says. So that the question can be settled. Iti panagbiag tayo turbo talaga. Okay, so I'm not going to discuss all the details of things. Hindi lang limit iti chapter because that's how to preach. You know, when I was a young preacher, I will preach the whole Bible in one preaching because I do not know how to do it. But as I old in age in my Bible study, I understand that you must stick to your text because that's all the context is all about. So may nga anak ang sa uti kwarta out of context, no get within the context of our text. Tapno within the context ko na tayo. So let's go down. In Deuteronomy chapter number 15, kat dito iti mabalin tayo nga i-summarize that could encompass verse 1 to the last verse of this chapter. We could say that the chapter contains God's rules that govern His people's attitude regarding their financial status. You know what? Kat iti question tayo dito what to consider in our finances. So dito yung question kakabsat kat mabalin nga no na-question kanya dito kat nagadungadagos tingay answer nga lumabas iti panunod tayo nga siguro dahito dito nga subject matatangsa pa kahit may bagang dahito direction in question that it's not what we think. It's not what we think. So we are going to study what God thinks about it. So kasi ang dayo dahito nga question ko na ito no siya pa question mo ito without the Bible sa balik the direction panunod ko. But when you go to the Bible, sa balimot ngay, kaya iti direksyon iti kay iti panunod iti Diyos. So, nang tayo magkita na ito gapuna. Tada ito yung study the finances. May sa nga tao, kulak tatay, finances affects us. Ultimo, dyan, exact tayo, kundi dyan, sadness tayo, may isang aspect of kwarta. You see? And not only that, but hang tayo ngayon nga amo. Kalat ko gobyerno tayo niya, there is, ada nagay ako nga maawatan. Talaga ng kumawatan. Sabi ko mata, nagay congressman tayo ko tumay, panahon ngayon nga, maadal na nga talaga, no, anya nga lintag, tidak dapat ilintag kasi we have thousands of laws in the Philippines. Hangay nga talaga nga mang-address, hindi kailangan ng tao. Hindi kahit kung mang maikarga nga lintag, di Pilipinas, but kargaan na kamo iti provision nga awan ko mati power iti ngay Congress nga mag-dictate iti finance ti Pilipinas. Because awan di jay iti provision is no kita nyo jay leader na kat uray i-realign na naging budget kaya-kaya na. Kat tatal na naging senators uray presidente because they have the power of the purse, so to speak. Awanan.
5 years from now, we are so poor. I tell you that. Because the leadership is not really good. It's not really good. And, Dijay, kat agyaman tayo na namati because although we are under the constitution of this country in a political sense, but it immoral loss tayo kat ada di Bible. Okay, ada di Bible immoral loss tayo. So, isuman kiniti concentrate tayo wala na dito no kasano may nga ang balit yung godly isangwanan ti Diyos. Amen? Because finances, ladies and gentlemen, must not be spent. It must not be spent by the way we should think as the Congress thinks. Our finances must be spent according to how wills it to be spent. Okay, so ijay itingay premise nga kahit kung makita tayo. Kat iti mo kung kunang subject iti finances, kailangan tayo ma-bless. Dito idea tayo. Kat nuti Diyos, kakabsat itimang ito, ti-bless kanya tayo, therefore we must know Him in His laws. We must be acquainted on how God wants, we need to be acquainted on how God thinks about our finances and how in the world could we live within that finances according to the will of Him who gives that finances. You know, so nagito yung idea, kahit kung kalakalan at nagsapa, very, very general din kasi anijay nga muna within the context tayo. So nga, dito tayo may context. So, that to naging chapters the Bible na mag-address nila doon mag-question. So, ano tayo makita niya? Actually, duwa lang. The-answer na ito eh. Within the context, So, what to consider in our finances? Number 1, we need to consider our neighbor with inferior financial status. So, we will talk about the culture of Israel. Nukas ano ngay nga iliyaw ni Apo Diyos dito nga kultura ng Israel na awan kanya dito tangag sapa. So, I will just tell about the culture and we will try to squeeze the principles nga mabalit nga ma-apply to biyag sa tata. Ada iti kultura, iti napalabas nga history ti biyag ti tao. Ngayon nga mabalin nga ilakom iti tao. Ang kayo ba nga nakikot din? Ada ti for sale nga tao idug mga panahon. Katag ito yung nga tao nga for sale, dagito kung kulang kayo dito yung nga inferior iti financial status na. Kas parikan, kuha ka niya, kas parikan, you have nothing at all. Kas ano may, tikas ka may, no, nothing ka. Ada di kanta ni, sino din ang kanta niya, nothing nga di dyan. Ay kahit kung kakanta, kanta doon ka, deliver, kung nga kung kakanta na. The sense na nigat, I have nothing. Kuna na. So, tikas tam no, you have nothing. You need something to begin. Inso nga ang utang. Ito na tao. Kasi siyempre, ada rin promise nga pa, kas ito mabayadan. For example, 1 year, for example, tayo kagaya niya. Kat awan ti pang bayad na. So, ada yung lintag na nga, di anak na kat, nga lalaki nga, lalay nga kanagot ka, at uma, nga lalaki, for example, isu ti ibayad na. At dati chimpo nga kasi. Okay, nagyaman ito yung awal tatan niya. Awal ti mantigang pat, di anak mo ti apan mong bayad. And, so agbaling nga property na DJ nga tao. DJ, the first nga kultura DJ nga awal katangapan. Kasi ang mabayanan eh. Kat, iti may isang nga direksyon, iti finances nga insuro ni Apo, ti anak ni Apo, kat maipanggap ijay. Ada kami na DJ, dua klase ni tao iti. Ada di mo ko na nga with class, pero ada di underclass na ko ng English. Kat nagi di underclass na tao, isunod na ito di ang utang. Kada di jay, adat mabalin na. Kat no, andang napayadan, agbalin na tagabuda. You see? Di jay nga tao. Kat tayo ito isang inadresa ni Apo, tayo kalikitan. Tayo kitan dyan number 1. A under that, for indebted servants. So, I don't know, maybe in heaven I will ask it, to the angels in heaven someday. No apay nga pinalubusan ni Apo Diyos ada iti kultura hindi nga kastoy. We cannot still answer today kasi we are in the 21st century. Hantay nga ano actually condition tigyan iti nga panahon. Ngum,
Ayun, naggrabe mo. And then, ininapad yung American, ada di bidding. Paglililyaan na nagiging ngayon, ninigro. At bidon na, no, $5,000, $2,000. Kasi katangod na nga talaga. And isulat pag umaanda, awan or di machine, yung mga panahon nga nakakot. So, tao, bukwal ka na yung kwan, nagiging nagtaga. You know, and so ngayon nga, ilako na nga kasla ka bisikleta, wilong kasla ka motor, kasla ka luwan, at dito tawag yung mga panahon. Kaya ito kayong mag-practice ka done, even during this moment when it was written. I told you already last Sunday that Deuteronomy was written at least 406 before Christ. That is 3,300 years ago. Plus 2025. 3,000 years ago, magatgatag ni tao. That is dito yung inbagak na dagito yung naging neighbors may inferior to the financial status na. That iti kasta ni Apo na ito'y kapag anak na nagito niya, kinargaan na ti rule. Kinargaan na ti rule nagito ng tao, at iti rule nagito'y, yung parenthesis, the Lord's release. So let's read it. Tapos ti kasta mawatan tayo. So kung natin verse number 15, chapter 15, verse 1, at the end of every 7 years, thou shalt make a release. And this is the manner of release. Every creditor that lendeth unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is the Lord's release. So, dahito tilintag, naikarga itilintag dito'y, kat dahito kat Lord's release. So, talakayan ito yung nasayaan. Tapos tikas takat maawatan tayo magngay, tikas tayo ngay nga mang-handle the finances tayo. Because knowing, ladies and gentlemen, where our finances is formed, knowing where our finances is coming from, is a very great idea for us to understand our attitude regarding our finances. Okay, so, unak mo nun, ada ti kwarta na natin nga tao kasi bininisyon ni Apo Diyos kat inpautang na. So, di finance inpautang na niya. Kat yung tao nga hang nakabayad, insukat na ti may nga tao. Kat kinargaan niya Apo Tilintag nga kunan na after 7 years, so amoyo, iti number ni Satanas kat 666, amoyo diye. But the number of God is 7, am I right? Why is it? Because iti kami Bible kat nagadumoy nagilintag na nga kinargaan na ti number 7. So ti may nga number 7, ti Bible kat ito yung doctrine. 7 years. Kunan na, dagi kwarta maintad mo, nagbalin nga, na-convert nga tao di jay, kat nag-serve king ka di nga tao, anak na, winutatang na, nga, ipaji kwartam, kunan na, ngam karga, nakatilintag, bilos anak ko na kayo. Itiawag na rin na the Lord's release, so nga, himay-himayin tayo, number 1, the Lord. The first nga, iti ang kahit kung magkita ito eh. Kahit niya Apo Diyos nga maawatan tayo, nga iti kumangay panang-handle to the finances, masapol kumangay nga, mag-amu tayo ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, iti first nga nagan na ikagajay, the Lord's release. So, anya nga iti idea na di nga the Lord's release. Number 1, we must not decide on our own, our finances. No dikat we must let God decide for our finances because of the term, the Lord's release. Kasi, normally kanyayo, na kayo di mga decide ko tayo. Amen? Gusto mo nga pa kayo GSM, kat anyo pa ibagbaga kinaapo Diyos, apa ka GSM, napang kayon. Amen? Huwag mo ko lang yung matag, amin tayo matag. Ginmata ka naginanginin, bagayo pa kinaapo Diyos, haan. Because all what we know is that's our money. And we need to decide on our money. Oh, I tell my friend this morning, no, it's not. We must consider the Lord who gave that money. Okay, so, so kunan na, you are going to decide for your money. Oh, my friend, do not decide on your own. Because there is what we call the Lord's. The Lord's, kahit nasaw ni Jai, the Lord has put a law on that money for you to behave according to that law. Iso may nga, inayon tayo kung matatagsa pa, ni Apo Diyos iti kwarta tayo. Amen? Amen for that? Inayon tayo. So, kitaan tayo no, iyan tilitig Diyos, ita kwarta tayo, kat iso ti kasta tayo. Okay, number 2.
the Lord's release. So by that third release, nakapsat, makita tayo nga di idea, no, kas ano ngay ni Apo Diyos nga, ay ayato namot. Dagi di ba kung kunang inbagak dito ngay nga tao with inferior financial status. Amoy ti may isang pangit na ugalit tayo. Ti amutoy lang dati ay ayato ni Apo Diyos. No mamati kayo ba, ano ay ayato na kani Apo, ay ayato namot aming nga tao. Amen? Uray dagi di ba kung kunang inferior iti financial status da. Iso nga iti panunod ni Diyos, He doesn't only think of those people He blessed, but He also think of those people He did not yet bless. Iso na iti tao nga inferior iti financial status na. So, makita tayo nga iti kinalawag, iti grace ni Apo nga no, ti tao kas parigan, at naibit iso na, haan nga itulok ti Diyos, nga na itanga tao forever nga naiibit nga namatay. Masapol nga gapot na Diyos ni Apo Diyos, i-release na rin tangay nga financially constrained na tao within 7 years. Amen. Kung nyo mata, because I have no money today, it means that a few months from now, I will have money. Dito ay diyan nga, iti Diyos tayo ng parswa kanya tayo, He doesn't love to see people who are servants forever. But He wanted to release these people who are financially constrained. You know, they are experiencing financial constraint. God wants to release them. You know, that's the mind of God regarding finances. So nga, application ng tagsap kanya ito dito yung number 1, ipalubos na talaga ti Diyos iti amin nga tao nga agkaroon ti financial problem. Ipalubos na nga ma-zero balance tayo. Number 2, magna-teaching ti Bible. Haan mag na ipalubos ni Apo Diyos nga forever ka nga zero. You know, kung kayo nga itikat awanang kayo trabaho yun, maawating yun, ibaba kanya yun. Right. You say that before you were zero because that's how God wants us to live. Only among the elite people, manulang tinainak ni Palas. Kasi ni Marcos na rin presidente tayo. Ayo, sorry but he is a spoiled brat. I know him. Nung in kampanya kanya, kasi during the election, awanti manungnung. Awan nga talat manungnung. Iso na lang, ipinaka. No, makikita ka talagang igaranta is Paul Brat pa lang. Makita mo sila nga nakadrugs ni. Ako, dati ko na. Alam mo, speak na. Alam mo kami, katatanim namin At alam nyo, kaaani lang namin. Sa makro din, katantanin na, kataanin mo na rin ako. So makita mo yung nga dati, bublo, na, wata rin. He is real, he was born in a palace, gamin dito ko nga dito. Iti lang, ikarkaral ko lang, iti binutusan, sabay kumangay, iti natay ni Papa na katandang, impati na ko mga word, presidente kat suruto na isuna. But so far, he really lacks the ability. He really lacks the ability. Apay nga napantoy, Jay? Because of my frustration in this country, I cannot plan. I really am praying na mabindisyon ng what country because 100 years na yun in existence. China is also like that. During World War II, we are at par with China financially. You know, in the 1960s, we are richer than them. In the 1960s, ano ka in 50 years nga, bilmak na kadagos. But this answer is because of the corruption. Awan ti China. Nung the corruption nag-persist, idinatay ni Senyor Marcos, dire-diretso ritan. Yung Duterte nag-stop, isong project tayo, tanaunong di kwarta. Tatama nun, awan mo nun, say-say punon naman nun. Isong awanan, karalag na lang, tikas tatay ito yung bansa tayo. You know, and I'm preaching this one because I really need you to pray for our country. Am I right? Because we're talking about finances here. You see, so na ito, iti nga issue dito nga, nagiging na bindisyon ng anak ni Apo. They must put God in their finances. Do not decide on your own money on your own. There must be God there na adati rules na ti panagpeg tayo. Alright, so DJ, number 1, release. So God doesn't like anyone na financially constrained forever. Kaya nang i-release iti amin nga anak na iti financial constraint.
So 7 years ito na nga mairilisan dahil yung nga tao. Okay, so hindi number 1. Number 2, ang tigitan B, iti Israel gaya, kada ti foreigner ngay, kada mo ti brothers. Tikat na sa ti foreigner, Pilipino na pa ni Jay, nga hanpay nga nagbal nga party community, di tikat sa ti foreigner. Adamo ti Pilipino Jay, nga na naturalize, na nakipagbiyan ti community iti Israel. Iso dagiti dyan mo ko nga brothers. Dua ti brother dito, number 1, dagiti Jay, dadaduma ngay nga nagbaliling nga party community nga nakasawa Jay, kon dagiti mo ko ngay nga full-blooded nga Hudyo, nga napubri. Okay, so dua iti treatment na Jay. Number 1, kuna ng kasta, dagiti foreigners kuna ni verse number 3, of a foreigner thou mayest exact it again, but that which is thine with thy brother, thine hand shall release. Isong foreigner, nga barbaro katak utang, mabalin nga patungan, di utang da. No, they takot foreigner nga peso ng nakiasawa ni Hudyo, at na-naturalize na nga party one brother ni Giant. Na nag-ipubri nga kadaraan na mismo, no i-release dan, handa nga pagbayadan ng ti anyaman. No dinit ikat na pa'y kitiya, tapos pagrugian na. So, makita yung DJ ngay finances iti ngay iti Diyos. Makita nga iti utak ti Diyos kakapsat iti finances tayo, hana kahit nga sariliin tayo nagastuso ng tiporta tayo. Amen? Nudigan pati ko maring kaaruban tayo who are financially low, we need to address their needs. Kung nakautang na ko na 7 years na agserbida aking ka, and then you're going to let them go free without anything paid. No, mabayanan na. Talang serbida, kanya da, iti mo ko na 6 years. Diyan kayang idea, iti 7 years kat sabat din diyan, iti 7 day kat rest din diyan. Ano nagtrabaho din diyan ngay tao nga iti 6 years, ang ginanan kuman iti 7 day. Iso nga iti 7 year na, dapat kat awanan iso na iti balay nga katrabaho diyan. Kasi ang ginanamot din. Ininikan pa siya among pagkugiana tapos pagbisnis na nga pagbigyan ng pamilya na. So makita mo nga even our finances no bididisyon na kani Apo kat ada na finance nga asla ka nga mapukawan because ang kaagbayad din. Handa nga isublikin kan. Ngam DJ mo trinabahon ati servant 6 years kat siguro dakdakelan no DJ utin pa utang mga kwarta during that time. Kasi isulat agmula iti 6 years DJ talon eh. O ultimong apit, imula na, apitan na pa eh. 6 years di jay. So siguro no, inuta na 1 million, nagbalin na 6 million di jay. So kung i-release mo yung tao, but okay lang di jay. And my friend, that is not a human law, but that is the Lord's release. Isa may nga, daktol tinaaral ko ito eh. Hindi jay lang thought na, hanga kahit ni Apo Diyos na pumupubrito yung amin, is a great idea for me. Amen? He doesn't like it. He doesn't like it. God is not willing. God might be willing to put you in a financial constraint for how many years? But He is not willing that you will be there forever. He will raise you up. He will raise you up after 7 years. So nga kasjay iti ngay, kahit po makita yung regarding yung lintik ni Apo iti finances, He will raise you up. So ngay nga, haan nga kanayon that we are poor. Amen? Hang nga kanayon beta. So anusan tayo laang because there will come a time that God also will bless us. Okay, so DJ, so I really like it. I really like it. Now, antayo man kita DJ, pinaka kuan na kay, pinaka philosophy na dito eh. If you're going to ask God, oh Lord, why would you do that? Okay, na tayo nga tao lang kat kasdi nga kanayan ti question tayo. Lord God, that is an idea indeed. Why would you do that? So nga number 2 tigitan. Number 2, Jijay reason no apay nga ililintig niya apat kasjay. Number 1. Jia, because God blessed thee. Okay, number 1 nga idea. Makita kayo dito yung idea ni Apo Diyos ngayon because kayat na ngayon nga ititao ko awan ko mati-question na regarding tilo ni Apo. You know what? The laws of God is a law that is always scrutinized by men. Kung nakaw kanya yung adal ginagalalay itong tao kat handang mamati ti Diyos. Unan na kasta. Kita yung karita, Diyos yung karita. Adan lagi jay Pharisees, Jebusites, adan lagi jay makukulangay nga nyati side parasite, Israel. Apanda minulaan, binuldusan da,
napandapiman, kinargati danom. Look at him. Di pinili na nga paborito ng mga tao, Hudyo. Napana in pagyan ni Diyos. Pinapatay na pa yung suda. So the Bible is really a book that is filled with criticism. Nung Timon, itingay answer tayo. Behind those acts of God are laws that are hidden within the knowledge of men. Iso nga masapol nga apan tayo kanya nga questionan tayo, i-apos mismo. Why did you do that? Kasi na ko lang kayo tatay, apay ngayon nga nag-utang 1 million kat maawan ni Jayon. Number 1, because God blessed thee. Di kahit idea ni Apo si Jay, di 1 million nga pautang na, haan na nga kwarta ni Jay. Doon in pag-gan ni Apo kanya na nga bendisyon na kanya ni Jay. Because whether you believe it or not, every cent, every piso, but haan nga magic na natin iimat tayo Jay. Di Jay nga banbanag kat nagaputi Diyos. Umuri ka, pastor. Hindi ka stana ni Jay. Siyak mo tinag-eskwela, siyak mo tinag-apply ng trabaho, siyak tina-interview. Siyak mo of course. Nung nangalaan mo sa rurat mo kayo nga nag-eskwela. Nangalaan mo laing mo nag-graduate. Kung nangalaan mo nagtrabaho ng institusyon, ano nga nagita ka, pinurporma ni Apo Diyos nagitang institusyon ng company sa pagtrabahoan tayo, amen? Haan mo't nagiglangan na adda ti pagtrabaho ti tao? No. God bless that one tapos maadda ti pagtrabaho ti tao. So nga, little did we realize in our own mind that before we are still studying, ikan na ka ni Apo Diyos iti pagtrabaho to. So God did it all because of the principle that nothing comes by chance. You know what? God prepared it all for us. So kasi iti mapupunang nga economy ti Diyos. And the reason why we are good today is because of the creation of God. Even the pagtrabaho tayo is God's creation. Do you think God stopped creating already? Yes, He did stop creating things like this one. But He is still creating every day many things for our amenities. At dapat the company during the time of Adam and Eve, awan mo. Is there a teaching institution during the time of Abel? Awan. But today you see how God created everything that we are and we have. All are creations of God. Were there governments during the time of Seth? There were no government. But all of these were the creation of God. And we cannot tell still. No, anya pa iti parsuan ni Apo Diyos ti umay nga panahon. We cannot tell. Adalang ginabasak na kunan ni Zuckerberg nga umay ito ti panahon nga awan to kanong ti cellphone. Ay, sumay nga hanggang nga kumagkada nga kadagisag na 90,000 kasi maawan to cellphone. Amoy timbintuan dan ay glass no ada amin ni Giant. Hanggang agkwada ito imo mo, di ba? Dakal kalyon din data. Kakastam dyan. Awanan ti agkalyon to. Kung nangipan. Ti eyeglass mo lang kastan. Katang kung mga ma-imagine o kakano nga agbali na cellphone ti eyeglass. See? So, siguro nga ti powerful nga kwa dyan nga makikita mo di kahit mo. Ipindot siguro na James. Makikita mo ni James. O, kumusta ka James? Daki ito yung mga anak. Wala, makikita sila. I cannot tell, but you know what? The advancement of technologies is really gentlemen, unthinkable. It is really unthinkable. And we cannot tell, but those are the inventions of God for our amenities as human beings. So ang aming adatakan awan yung mga panahon, that is the grace of God for us. And those are God's inventions. I tell you that. So ngayon nga, ultimo, yung pagtrabahuan tayo, kundi kwarta tayo, is God's creation. Amen? So, di idea nga kahit tayo nga makita tayo. So, ngayon nga, awan nga agpaisulti, adda kanya tayo. Adda, in New Testament ko na, sino ayat yan nga nakaawat ko na. Agpaisumot di jay, apay rinulong war ka, ikinitatang mo, adan itidaya por mo. Awan, ultimo buhok, awan, kalbo pa. Yan. Kung nanda ka, idilin ng mara ka may sa tipukpo.
At least ko lang karat may sa. Kadwa ka kalbo. We have nothing when we came out of this world. And it is certainly, we can carry nothing out. Kunang the Bible. Kat no adati na adahi ka, kahit nga sawan, na itagking ka. So ngayon, kunan ni Apo Diyos di New Testament, sino tiyan nga nakaawat? Kahit nga sawan, aming ada kanya tayo kat na awat tayo itinamar. So, amen? Amen for that? Awat ka ron, biyar natin, itinay anak tayo. Okay, so, dahil the idea na ito because God blessed thee. Iso nga hangkuman ng sakit, itinakom tayo, no itulong ti tao, kasi inawawat tayo lang di nga blessing ni Apo Diyos. Amen for that? So, the first idea, damdama, ang tayo kitang learn di sa marunong idea. So, bumaba tayo, because I want to really preach one. Number two, ipamon, nabasa tayo dito na okay, jay. Because, number two idea, the reason why the rule of our finances must not be ruled by us, but it must be ruled according to God's rule, is number one, because God blessed us. Kahit nga sa uwan, da kanya tayo kung nagapukin na apo diyan. Number two idea, because you were once in that condition, but God redeemed thee. Ito yung kalikitan dito, in-apply niya Apo ang principle. Verse number 15. And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt. And the Lord thy God redeemed thee. Therefore, I command thee this thing today. Anya, di ka na sa dijay. Sakbay kaya nga na bindisyon ng Israel kat, isuda kat may samot nga bag-un iti Israel. So, the statement that no one is always rich is a truism. No one is always rich is a truism, am I right? In that we all began zero. At amin Israel ang peso bag-un na ko awan ti kwartami iti. Ngam narididim ni ako in war na isuda out of Egypt. So, Christians and all of us, no one is always rich. We have all our zero beginning. So, tikan nga sa undi jay, nagiging ka ng tao with a very, very low budget. But na-experience na yung jay. Ante yung we are not always rich, as I say. We are not always blessed, as I say. Lumikat na kaputit zero. So, dijay, so, kahit nga sa undi jay, we need to consider the condition of these people who are, poor. Because we were once like that. Di yung idea. So ngayon nga, dati yung tao ay kat mayat. Dahil ito yung the Bible nga remember is a very good term for every Christian. When we have today or when we shall have tomorrow, remember that that's not always the case. Because you were once below that line. Am I right? So kasi the idea. So may sangay nga kwan, may sangay nga usaran tayo nga mang urnos itimaw ko ng moral principle tayo kat the word nga remember. Okay, remember. Hante nga na-experience to DJ. So, DJ ti may sang idea. So, do walang the idea dito the philosophy ni Apo, do apay kanuma iti finances tayo ay kat we need to consider our neighbor is because the blessing that comes on our hands came from God. Number two, it is because we were once like them. We were once like them. Iti nga talaga may isang blessings iti Chinese. Kasi among katkuan may ni Apo Diyos mo tangay kat He honors it panawin. Amoy no apay nga nabak na Chinese na ta. Isuda kami ti kaunaan nga tao tulubong matlang. Isuda. Diman. Ada ti history na 2,000 years ka na tulubong talaga. Kat that yung Chinese they evolved into such a machinery that's so powerful today. But it is strength in Chinese that one of business, they are business people. Kung they are businessmen. Ang niya amoy alat society na kita da. Member ka ijay, kat zero ka, alat di budget ijay nga, ipabolo na ka. So kung makita mo kat, uray nito pagyo, dadagay store dala kasta nga, sa pipiso kasi. Kamusto kayo ni philosophy na ngayon, piso kayo, 1 million, 1 million lang. No, 5 tikita na, tapos 5 million DJ product na. Kasi manumay nga 1,000 DJ ngayon. Pas din. At tayo nga Pilipino, sabali tayo.
Ada lang, 2 million mo, 3 million ka. Naka-conquest ka nun. Naka-Montero ka nun, 5 million lang for that. We are below one. We are nothing compared to the Chinese. Orang 10 million na kita, kung palang napupubri na kita, 100 million na kita, kasi lang nakapupubri na because in part business na yun. So, din makpadakon. Tatang, kita, the 10 richest people in this country, ni bilyar lang na ikakarga ikay. Milukat, ang, tan, si, puro Chinese na nagbalik na Pilipino. And because they are really good in business, mapapalak kanya da. Sabi ko matamaaral tayo na mati di katatang sapa, iti adalan tayo. Ang tayo adalan di ngay technique di Chinese nga kanya diyan konti kanya diyan game pero marami binta. Ang dito ka tayo. Iti ang nga lintag kasi Chinese di nga lintag niya. Konti kita, marami binta. Kasi diyan. Tilintag tayo kat di rule ni apot surutan tayo. Amen. That in our finances, we must apply compassion to other people. Kakaro na DJ, tatao may nga they are in need. Because sa bali kami nga DJ, baknang kang pwesto, kasi ka lang tinang-enjoy, kan baknang kang aduti ng enjoy ng tatao na pautangam. Right? Sa bali din nga idea. Kat DJ, kita nyo kanina ito, dito sumaruno nga, principle ng tagitan, bumaba ka, come on, operator, or are you? Past goodness is always rewarded. Kita nyo kaniti effect na naging nga rules na pag-aapalipit ni Diyos. Past goodness is always rewarded. Look at that. And it shall be, if he say to thee, I will not go away from thee, because he loveth thee in the house, because he is well with thee, then thou shalt take an all, entrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant forever, and also unto thy maidservant thou shalt do likewise. Numaki, adamay ti reward na nagdagos. Tada naging service na nga, mayat, trato na kanya da, hindi mo ito na-release sa 7 years, ba di na mo ito na kumanaw. Because nag-amo na nag-anos. So ngayon nga tigasta na agutan na ilapaya, kitapno, magipakita nga ang agreement between them, na hana kahit nga ma-release ni Jai. Kahit nga inayat na niya pamilya, kat nagsalbi niya na forever. So nga that reward, nag-ijabaw ko na kayo ng lawful. Can you imagine that? Hana kahit nga ma-release, kahit nga agsalbikin ka, forever, nagbayad mo ito kas Jai. Nagbayad kas Jai, so blessing ni Jai. Number 2, bumaba ka. In it shall not seem hard to thee when thou sendest him away from thee, for he hath been worth a double hired servant unto thee in serving thee 6 years, and the Lord thy God shall bless thee in all that thou doest. So, duwa iti blessing na nagkakanito. Number 1, ada naging servants na kahit na pumanaw, they will serve them forever. Number 2, no sinurot kanuti sing bawat kudyo di nga lintag. Kat di mo iti blessing ni Apo Diyos. Di mo iti rason no apay nga bendisyon ni Apo Isuda. Iso ngay nga iti lintag ti Diyos ngay kat amoy ba nga ti lintag ti Pilipino. Ti blessing tayo lang katapnuhan tayo nga maibalod. Pinuhan tayo nga mapasardungan ti permit tayo nga business. Di lang. Iti ngay sweldo tayo nga mga sulsur ti lintag ti Pilipinas. No, ti lintag ti Diyos sa bali. Ngano aramirin tayo di Jai, amin tanong aramirin iba tayo kat bendisyonan ni Apo Diyos. You know what? Dahil ito mga idea, tihan tayo nga kaya nga maawatan. Nung amo ka kayo amin ito, sino kanya yung timang kayat nga mabindisyonan ti amin nga aramirin iba tayo? Kayat tayo amin di Jai. Ano plano ka di A plan, mabindisyonan. B plan, mabindisyonan. C plan, mabindisyonan. D plan, mabindisyonan. Kaya tayo amin nga plano ito mabindisyonan. Am I right? But that kind of what we call blessing does not come by easily. We must be ruled by the law of God. Iso na ito'y. Iso nga nga, makita tayo yung general principle na ito yung Kristiyano, it is really a blessing for a Christian to have the laws of God implemented. Because by obedience to those laws, there is always an intake of blessing. Iso nga, dahil lang itilintag lang Diyos na nakita kayo nga adang kanayon itingay blessing nga umay. So look at that verse number 18. And the last phrase ko na, and the Lord thy God shall bless thee in all that thou doest. Can you imagine that? In all.
plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. In all, you will be blessed by God. So dahil ta, iti mamumula ngay nga kapuna, no apay nga ni Apo Diyos kat bendisyon at anak na in relation to their neighbors, whether they are Jew, whether they are alien, masapol ada iti mamumula ngay nga compassion tayo para ito yung tao. Okay, number 1 dyan. Number 2, kan mauli, Roman number 2. Not only that we are going to consider our neighbors, but number 2, our God who blesses us with everything. So, iti may isa kakabsat ngayon nga idea, nga mabindisyon natin may isa anak na hantayo lang ngayon nga itulong, ti finances tayo, ti para tayo mga tao. Dudi ka masapol ngayon nga maamu tayo, di jay Diyos nga mga itag ti blessing kanya tayo. So, tayo ka di masaan ito eh. Number 1, worship. So, Christians, kahit kung ngayon nga makita tayo, may iti finances tayo, dahil tati may isa nga mausar, iti pa nag-worship tayo ti Diyos. Masapol ko mga nga, look at me. Diyan tayo nga worship kat. We go to church, we sing there, we go to church, and we hear the word of God. Ang mo ba kakabsat nga iti finances kat dahil ta, iti may isa nga form ti worship? Masaan tayo? Verse number 19 and 20 ko na. All the firstling males that come of thy herd and of thy flock, thou shalt sanctify unto the Lord thy God. Thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep. Thou shalt eat it before the Lord thy God year by year in the place which the Lord thy God shall choose, thou in thy household. Ayun ko na natoy. Tay iti gamin kultura na iti kat farming ti akaadwan nga kwada. Awan pa iti ti companies, awan pa iti ti mga nga technologies. Awan pa iti kita tatala nga panahon tayo. Iti nagrugyan ti tao yung mga panahon kat farming. Amin yung klase ti farming. Agmula ka ti pagay, agmula ka ti yan. Ag-alaga ka kasi ti farming niya. Ang amin nga ayok kasi kat iti pangkitaan ti tao yung mga panahon farming nga talaga. Kat anya ti rule nga eh. Iti rule, iti finance na iti, kat iti i-worship na kiniapo, di nga finances na. How can they worship God in their finances? Di ka no baka nga inuuna. Kan, dear, nagito pa. Di inuuna as pare kang nag-alaga ka kastan. But pito ti anak na, di umuna ka di they are going to use that to worship God. Kat amuyo, iti worship, iti Diyos, iti yung mga panahon, kat dito'y ngayon nga na-explain, iti mga kuna ngayon nga blessing, iti mga kuna ngayon nga financial worship. Look at that. Nung makita dito yung istorya niya Apo, kasi kuna na niya, inuuna ko na i-offer yung kini Apo Diyos. Nung nalpas na in-offer daan niya, nga itaramin yung dangay. Klan na mismo ang amin da, kanundamot laang di nga baka. Handa nga ipan ijay ti temple kat mabulok ijay haan. In offer da, kanundamot laang di nga baka. Kasjay tayo di tatak tama, itod tayo di tayo tayo niya. Itod tayo pa iti offering tayo. Tiyaan mo tayo na itod haan. Kasi isubli ni Apo Diyos di jay, iso ti mga pakanking ka di nga blessing na di nga giving mo. Kanong mutang di jay. Ngam no hantaw entag kakabsat kini Apo Diyos di jay, haanmot nga itod ni Apo Diyos, kasi isuma nga iti giving kakabsat niya, iti worship, dahil tati basihan ni Apo Diyos nga iti bless ti anak na. You understand that? Dahil iso nga dahil ito'y, do you understand that, ladies and gentlemen? Dahil jay ta idea na, in offer na jibaka nga di jay, but they are going to eat them, jibaka. Iso nga Christians, if we want to be blessed, we need to live by the rule. Apay ka ta, kunak manin. Because this laws of God is built within what we call the laws of nature. Makita yung kaliti ko, kunak kayo, i-explain ko yung kanya yung kanayon itimaw ko ng laws of nature. Nung makita yung Balili River, hanyo ba nga madlaw? That river is giving water every day? And it does not die. It gives water ijay. Apay nga ta, tapos lagi mula ijay kat masibukan na. The ocean is awan mo ti gobyerno magibarbasak ti
bangus, ang bangus si Baybay niya. Ikan. Apa dati gobyerno nga China kan Pilipinas dati sa 10 kilos na ibarsak daw dito no. We are getting fish from the sea without putting it. Why is it? Because there is a law of nature that got put there na you know what? Umanarot sila ore alalan tayo. You know that? We give and take. That is embedded within the law of nature. That's why in giving also, isumot lang din idea. So, kung na kanya glasan, di kasi mo lang gobyerno tayo. Para iban tayo, awang kanya di mong question, apay nga, ginmata ka ti sardinas ka, dati nahinayo ng iban. Because masapon ang tax ng gobyerno tayo ng Iran, di country. Tilang sa kitinakam tayo, nung nagbayad ka ti 1,000 di jagat di ibat na nagtaktol, di congressman na lang sa panunutong, ayun, at kurakot na may congressman na din. Hindi pa'y, alam ni po ni Romualdez Mordet eh. Kaso may 241 billion ngayon, inisqueeze na. You know what? I know a little about politics. I do not know if you don't know. Kung rin na kayong kakagawa dito, yun palang among talaga. Yung numadlaw yun, amoy yung bang, ayun ako, if you know what is happening, I tell you this one. Sigurado nga pangipagnaan ka, di kwarta nga, di 241 Department of Agriculture. Mani po yung tayo ni Kuri ka na ipagnaan, ito yung mga approve ni Department of Agriculture pagpagnaan ka. Kung ito yung mapukawan mo yung budget. I don't understand. And, hindi lang sakitin akong tayo. Ilang tayo na bakla-baklang nata, naputag yung ulo mo na, realign mo yung budget kini Xi Jinping. Grabe nga, tata, tayo, awan ti pag-ata tayo. Uray, papastor na congressman, awanin. So, sunod ko na kayo, hanap ko, mati nga ti pastor ka, try to, ipata. Because even these pastors are getting money from the government. It should not be. They should not be there. They know nothing about that work. Okay, so, Dijay, anya, kanto lang ang pagpanunod, finance tayo, tipano tayo tao, hindi kayo panunutan tayo mag-worship kini Apo Diyos. Amen? And direct application for that, one of our worship in this church is our tithes and offerings. Worship din kini Apo. Because, yung mga panahon ko, baka, tatan, hanot awan ti pinuuran ti tatan, iso di tithes and offerings, o sabi tayo Dijay. Worship Dijay. So number one, i-consider to the finance tayo kat our financial worship. That's our giving. Okay, so data kat practice data ije Old Testament. Kan maudi. Not only worship, but quality worship. Ano yung quality worship? Basahan tayo 21 and 22. Kuna na dito eh. If there be any blemish with therein, as if be lame or blind or have ill blemish, thou shalt not sacrifice it unto the Lord thy God. Thou shalt not eat it within thy gates. Okay, so hanlangay nga ang worship tayo, iti finances to get quality po mga worship. So nga nga mabalin ka sa iti nabulag, bino na pilay. Niya ti pilay. 8%, 9.9%. Pilay nagigila. It must be 10%. Kasi masama quality. Iso nga ti panagdayaw tayo, that quality. Kita ko ti Pilipinas. Apay nga hantong nga, maklang ti Pilipinas. Luagso na di presidente. Ano ka sagto 25,000, di ba? Anong kanot congresswoman nag-attend? Ano ba mabalaw di Jay? Jay, pag na sagto 12,000, Jay, konti congressman. Ayo, oh my God, panahon nga madimulis ti congress. Ano rin? Apno, tigas tatat, I don't know. So, quality worship. Christians, we need to give our tithes properly. Amen? Han ko mga pilay, hanga kurang, hanga blind. Di blind na kuna natin ikat, di ba, hanga makakita. Tiket, so di jay, there are Christians who give hanga regular tikwada. No, kayat na lang. Ito the blind, di jay na. Hindi kami makakita ka, you know really, you can really see what you're doing.
you know what you're doing. You understand what you're doing. So naging blind tikwana to you, if you begin to worship God, you're giving, you do it today until you die. Because iti worship gamin kas na nga angin, ang angusan to nga binigat. Ang ababalin nga 3 minutes ka nga, ikan ni apat ni angin, 10 minutes nga isardeng na. Blue canton no, insadeng ni apat yung 10 minutes ni angin. But itibiyag to the worship, every day must be a day of worship. Amen? We must not stop it. We must continue to do it until we die. Amen for that. And, anya nga iti-effect na rito ngay, our consistency in living within the laws of God is God's consistency to provide us all our needs. Kat daytoy kakabsat kat daytoy nga talaga itilintag ti Dios. Kat ore na tayo kita nyo ko niya. Ikaw ka lang example ni Jay kung kuna may immorality ti tao. I knew a man, you know what? Who is so rich. He's earning $500,000 a month. But he died at the age of 45. Kapaingat ha. Maminsan lang kami nga mga is worth one day. Pero kaso ni $500,000 ti kwarta ma, maminsan ka lang nga mga ti one day, kahit nga sa one, ibutan na pa iti stomach nan. Ay, ako grabe mo ti Jay. Isungat ti inbiyag lang ti Jay tiyan na 45 years lang. Maminsan lang ang mga day. So, wala, may panahon naman tayo 500,000. Baka pa ikarkarat pa nito, kawad na kinam mo. Iso ka na nga, yung tao may nga, daktol ti portada, imutan na pa di sarili na. Hanap na kinikat eh, bagaan nga, binigat nga mga gastos mo amin ang kasday, but you see, there is what we call the balance of things that must be in the mind. But that mind must be indoctrinated with the word of God. You see, the money, you know what, must be spent for something that is very, very special. So for God, for iti tao, para king katao kon para kini Apo Dios. Kat by that, dagiti nga rules kakabsat kat mayat nga kon tayo, may adalan tayo. And in my Christian life, as 36 years nga namati, adati may isang testimony kay Badbadi. I have dagay kinadaktalak na Kristiyano who did not learn how to tithe from that moment na convert to me. They are the poorest family until today. Talagang agpaiso nga talagang ibig. Nakakita ko mo, tita tao nga they were so poor before, but now they are very wealthy. Because they understood the art of God in holding finances. But the art nga ni Jacob, ada tilintag nga dapat nga mang, sustain pa niya tayo, dito tilintag niya Apo Diyos karito. Amen for that? So nga, you are not going to spend your money the way you think, wrong di jay. But you're going to spend the money the way God thinks. And we have the laws of God to perpetuate, not only in our time, but it must be perpetuated for the next generation to get tayo. Okay, so, as lang adayo dyan, so yung question to the time, right? What are we considering regarding finances? Our neighbors in God. Nagita lang tiduwa. So, a person, consider tayo, finances tayo, han DJ business principles or whatever. But the money, tumulong iti neighbors tayo, our families in the work of God. Nagkaroon tayo. Diyos may langitan, I want to preach on time, and right now I'm done. Oh, the Lord, at 11:30.